Salamin-salamin. Nasa isang antique shop si Rhea nang makita niya ang isang kakaibang salamin. May kalumaan ito at tila may mga gas-gas sa gilid, pero may malakas na hatak sa kanya ang refleksyon na tila malalim at mas mabigat kaysa sa normal. Binigyan siya ng babala ng tindera. "Miss, ang salamin na yan, matagal nang hindi nabebenta. Maraming nagsasabi na may kakaibang nangyayari kapag matagal mong tinititigan." Hindi siya naniniwala sa mga pamahiin, kaya binili niya ito at dinala sa kanyang apartment. Pagkabit ng salamin sa dingding ng kanyang kwarto, hindi na ito nawala sa kanyang isipan. May kakaibang alindog ang refleksyon nito. Kapag tumingin siya rito, parang may ibang bagay siyang nakikita. Parang hindi siya ang nasa salamin. Isang gabi, nagising si Rhea nang marinig ang mahina at kakaibang tunog mula sa kwarto. Bumangon siya at lumapit sa salamin. Nang tumingin siya, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya ang nasa refleksyon. Ibang tao, ibang mukha, pero may hawig sa kanya. Mapanlin lang ang mga mata ng refleksyon. Tila tinatawag siya. Lumapit siya sa salamin at sa bawat hakbang, parang may hinihigop siya ng unti-unti. Sa puntong halos madikit na ang kanyang mukha sa salamin, naramdaman niyang may malamig na kamay na humila sa kanya. Agad siyang umatras, pero wala nang ligtas. Ang refleksyon niya ay nagsimulang kumilos ng mag-isa. Naglakad papalapit sa kanya mula sa loob ng salamin. Sumigaw si Rhea, pero walang tunog na lumabas mula sa kanyang bibig. Tila sinakop na ng salamin ang lahat ng ingay. Bago pa siya makatakbo, ang refleksyon niya ay sumungaw sa salamin, nagbabago ng anyo. Naging mas madilim, mas nakakatakot, parang anino na may mga matang walang kaluluwa. Sa isang iglap, ang refleksyon ay kumawala mula sa salamin. Itinulak siya papasok. Naramdaman niyang hinigop siya papasok sa loob ng malamig na espasyo. Pagdilat ng kanyang mga mata, naroon siya sa loob ng salamin. Ang kwarto ay kitang-kita niya mula sa loob, ngunit wala siyang magawa kundi panoorin ang refleksyon niya o kung sino mang nagkukunwaring siya. Naglalakad palabas ng pinto, kunwari siya. Paulit-ulit siyang sumisigaw, kumakatok, at sinusubukang makalabas, pero tila walang nakakarinig. Wala siyang magawa kundi maging bihag ng salamin at panoorin ng taong nasa labas na kinukuha ang kanyang buhay, habang siya ay nakakulong sa refleksyong walang kasiguruhan kung makakalaya pa siya.